kasantuan. Gloria ti Diyos sa nainlangitan, itden at tawid asalakan, Espiritu na't mangipasngay. Daytoy sarita akan taat, Jesus kaskas dit kararaga. Daytoy sarita akan taat, Jesus kaskas dit kararaga. Naananaya tuloken raksa, buyog ti parmata amang kayaw. Angheles gapu langit yegda, ayat ti Diyos sa uwing timba. Daytoy sarita akan taat, Jesus kaskas dit kararaga. Daytoy sarita akan taat, Jesus kaskas dit kararaga. Amin na simpa natuluka, ken Kristo tiyan ko asiraragsak. Agur uray si kikita, ti gloria na napno tayan. Daytoy sarita akan taat. Praise the Lord! Amen! Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Kadatay man ni Duterte, tapno namay tayo, agdaydayaw kini Apo. Amen! Hallelujah! Alaben, tumakdara kayo kapsatang mapantay man kantay te kanta nga ako na nga. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hallelujah! Amen! Amen! Praise the Lord! Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Dami kapsat, ibagak na roda gede maaramat. Itentungan na may dalan iti first prayer nito, Sister Matina, kakapsat. Kantaan tete kantang ako na nga pupurihin ka, O Diyos. Amen. Pupurihin ka, O Diyos.
kami apo. Damarin igundaway mi umay magidaydayaw kaya. At do'y sakbay na apo Diyos, may patuloy mi ti aramid mi tang arami. Dalusan na kami, may pakawalan na kami apo. Yes Lord, sikat ti madaydayaw. Bless mo ako, maningkot pangrugyan, ka na ti paglipasan tayo ti maramid mi. Oray pa ya ako Diyos, kami disyunam, iti aramaten mi tang rabi. Lord, ikam ka di ako Diyos. Iti nananay, nga Diyosan nga kinasirit, kinadyusan nga kinalayang takon apo. Nananay, di pinangilawlawag na rin sa una apo. Kat kastabel kada kami nga tingin, Lord God. Bendisyonan na kami. Oray pa ya po Diyos, dagiti magidalan ti kanta, dagiti young people, Lord, the music team. Hallelujah, madaydayaw ka po Diyos. Ket kukuha mo na po dito amin nadayaw. Gloria ket panagyaman mi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sino po dito yung mga masaya at nagagalak na magpuri sa Panginoon? Pwede po bang sumigaw ng hallelujah? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise to Jesus. Hallelujah. Kantahin natin yung kantang For All You've Done. Dahil karapat dapat lamang na purihin natin ang Diyos sa lahat ng kanyang nagawa. Hallelujah. Redeem, lifted me from the miry clay. All mine
great you are, Lord. Hallelujah. Dinadakila ka namin, Panginoon. Sapagkat ikaw ay karapat-dapat na purihin at sambahin, Lord. Tinataas ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos namin na buhay. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya't karapat-dapat lamang ng iyong mga likha ay nagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Amen. Hallelujah. Come on, church. Sa pagpapatuloy ng pagsamba natin sa Panginoon, inaanyayahan ko ang bawat isa na magpapakumbaba sa Panginoon para purihin ang Diyos na buhay, para purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at higit sa lahat, sambahin natin ng buong puso ang Diyos na lumikha sa atin. Hallelujah. Oh, tinatas ka, Dakila mong pag-ibig, salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko, ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig, salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko, ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus,
aking Ama. Ika'y karapat-dapat na purihin. Ika'y karapat-dapat na sambahin. Natatag ka, O Diyos aming Ama. Ika'y nag-iisa. Papupurihan ka. Ika'y nag-iisa. Papupurihan ka. Iyong likha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Kami ang likha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Kami ang likha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri, Jesus, dakila ka. Kami yung likha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Tinataas ang pangalan mo, Jesus, sapagkat ikaw ay karapat-dapat. O pupurihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Yes, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Kahit kailan di ka nagkulang, Panginoon. Hallelujah. Kahit kailan ay di ka nagkulang sa pagmamahal mo sa amin, Lord. Kahit kami ay hindi karapat-dapat na mahalin, Panginoon, sapagkat kami ay naging makasalanan sa iyong mga mata, Panginoon. Ngunit sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na dakila, Panginoon, kami ay naririto, Panginoon, para purihin at sinasamba ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Nag-iisa lamang po ang rason kung bakit kami naririto, Panginoon. Ang rason na iyon ay para lamang sa iyo, Panginoon, para i-glorify, Panginoon, ang pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Naririto po kami, Panginoon, para purihin at sambahin, dakilain, sambahin ang pangalan ng Diyos na dakila. Hallelujah. Yes, Lord. Wala kaming ibang may bibigay, Panginoon, kundi ang mga puso, kundi ang pagpupuri namin sa inyo, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, ng mga awiting ito ay nasa iyo na naman, Panginoon, bilang isang
pagpapasaya na namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Ikaw lamang po ang dinadakila at sinasamba namin, Lord. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Ayan, inanyayahan ko po dito si Sister Marian po para sa introduction ng ating messenger sa gabing ito. Sister Marian. Amen, hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal ko na kapatid sa Panginoon. Lubos po ang aming pasasalamat sa Diyos sapagkat sa kabila ng ating mga gawain, hamon at responsibilidad sa araw-araw, muli niya tayong pinagkalooban ng pagkakataon na magtipon ngayong gabi para sa ating online devotion dito sa TFI Aninipan. Tunay na biyaya at patunay na ito ay kanyang kabutihan at katapatan sa ating lahat, sapagkat ang bawat sandali na lalapit niya tayo sa kanya ay pagkakataon upang tayo'y magpalakas, mapanibago at mapalalim na sa pananampalataya. Isang mainit at taus-pusong pagbatis po sa ating lahat, mga kapatid na kasama natin sa Zoom, gayon din sa mga sumasabay sa pamamagitan ng Facebook Live. Bagamat tayo man ay magkakahiwalay ng lugar at magkakaiba ng sitwasyon, pinagbubuklod naman tayo ng iisang pananampalataya. Iisang pag-asa at iisang layunin, ang sambahin, purihin at pasasalamatan ng ating Panginoon. Totoo ngang walang hanggan ang paggilos ng Diyos sapagkat kahit sa pamamagitan ng online fellowship, patuloy niyang pinagdudugtong ang ating mga puso bilang isang katawan ng kay Kristo. Kami rin po ay labis na nagpapasalamat at nagagalak dahil sa gabing ito ay makakasama natin ang ating messenger pastor na si Pastor Gary Aborita mula sa Abu Dhabi, Dubai. Siya po ay magbabahagi ng salita ng Diyos na tiyak nating magiging gabay, lakas at paalala ng pag-ibig at kalooban ng Panginoon para sa ating lahat. Naway buksan natin ang ating mga puso at isipan upang buong magpapakumbabang tanggapin ang mensaheng inihanda ng Diyos sa pamamagitan niya. Inaanyayahan po namin ang bawat isa na makiisa ng aktibo sa ating gawain ngayong gabi. Maaari po kayong mag-comment ng Amen at bilang tanda ng iyong presensya at pakikibahagi. Para naman po sa inyong mga prayer requests at mga patotoo, buksan po ang comment section at maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa ating official page, TFI Aninipan Flora Apayao. Naniniwala po tayo na ang Diyos sa ating sinasamba ay Diyos na nakikinig at kumikilos na panalangin ng kanyang mga anak. Hinihikayat din po namin kayong i-like at i-follow ang ating page upang patuloy tayong maging updated at makasama sa mga susunod ng gawain ng ating ministeryo. Muli, buong kagalakan at pasasalamat po naming tinatanggap ang bawat isa sa gabing ito. Ihahanda po natin ang ating mga puso, alisin ang ating anumang alalahanin at ituon ang ating pansin sa presensya ng Diyos. Sama-sama po nating sambahin at itaas ang banal at makapangyarihang pangalan ng ating Panginoon ngayong gabi. Naway ang kanyang kapayapaan, kagalakan at pagpapaalala ay sumaatin at ating pagtitipon.
Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Praise God. Praise God po sa oras na ito. Magandang gabi po dyan sa Pilipinas at dito sa Middle East. Magandang hapon. Amen. So patuloy po nating purihin ang Panginoon. Patuloy po natin siyang pasalamatan and patuloy natin siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. And sa oras na ito, patuloy po tayong manatili sa presensya ng Diyos na at ihanda natin ang ating mga sarili, ang ating puso at isipan, atin pong i-ready. Amen. Para sa ating pakikinig at pag-aaral ng Word of God. Amen. So, ready na po bang bawat isa? So, ngayon po, patuloy po tayo sa ating theme, sa ating pag-aaral ng Word of God. Amen. Ang God's great compassion. Amen. So, ito pinapakalawak. Ang buong Bible po ay nagpapahayag ng compassion ng Lord, ng love, ng mercy sa lahat ng tao. Amen? So, excited po bang bawat isa na ating pag-aralan yung ating topic ngayon? So, praise God. Hallelujah. Amen. Okay, ito po ang ating topic ngayon, no, ating pag-aaralan sa salita ng Diyos. So, ang ating topic po, ang title po is God's Compassion to a Sinner. Ang compassion po ng Panginoon. Amen. Ang habag ng Panginoon, ang awa ng Panginoon sa isang makasalanan. Amen. Our subtitle po is The Prodigal Son. So, ito po ay something in common na sa atin na story, na topic, na verse, pero hindi po nawawala, hindi po nauubos yung revelation. Amen? Ang Word of God po, ito po ay living. Buhay po ang Word of God. Amen? Buhay po ang Word of God. Alive po ang salita ng Diyos. Ito po ay nagsasabi, nagtuturo sa atin. Hindi po nawalan ng revelation. Amen? So, the prodigal son po yung ating pinaka pag-aaralan ngayon. So, ito po yung mga verses. Amen? Sige po, sa ating Bible, i-open po natin ang Bible natin dito sa Luke chapter 15, verse 11 through 32. So, ito po ay about sa parable of the prodigal son or the parable of the lost son. Amen? Just wait pa. Okay. Okay. Sige po atin pong basahin. Sabi dito. Then he said, a certain man had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. So sa verse 15, then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. Sabayan niyo po ako, no?
and he would gladly have filled his stomach with pods that the swine ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. And he arose, and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, bring out the best robe, put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf. But he was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded with him. So 29, so he answered and said to his father, Lo, these many years I have been serving you. I never transgressed your commandment at any time, and yet you never gave me a young goat, that I might make merry with my friends. But as soon as this son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him. And he said to him, Son, you are always with me, and all that I have is yours. It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, and was lost and is found. Amen. Sige po, before tayo magpatuloy, tayo po muna yung manalangin. Let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, we worship you, Lord God. We thank you, Father, sa biyaya naming nararanasan, O Lord. We thank you sa mga pagpapala, sa mga nare-receive namin na mga gandang bagay, O God. We thank you, Panginoon, in good times and in bad times, Lord God. We thank you for your love, for your faithfulness and goodness. We thank you for your mercy. We thank you for the joy, for the strength. We thank you, Lord, sa patuloy na pagkilos sa buhay namin. Father, sa oras nito, Lord God, kaya po lumalapit. We come before you with a humble heart. Forgive us, Panginoon. We ask for your forgiveness. Patuloy na kayo move, maging center sa amin. Continue to purify and sanctify us, O God. Even may Panginoon, na maghahayag na yung salita, O Diyos. Sanctify me, Panginoon. Lord, i-bless nyo po itong service ito, O God. I-bless nyo pong bawat isa. Open our hearts, our minds, Lord. Holy Spirit, kayo po ang mag-lead, mag-guide sa amin. Kayo ang mag-reveal, mag-speak, Holy Spirit, sa bawat isa sa amin upang aming malaman at maunawaan ang salita na aming pag-aaralan sa oras nito. And we glorify your name, O God. We magnify your name. Give us wisdom, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. So ito po ay isang story about the prodigal son or the lost son. Amen. Clear po ba yung voice ko? So yun po yung scripture natin, no? Luke chapter 15 verse 11 and 30 through 32. So the lost or the prodigal son
Dito po sa ating pag-aaralan, no, dito sa mga verses nito, sa story nito, no, if you have your Bible, um, may kita po natin dito yung ano yung context. Amen. May kita po natin dito yung mga audience. May kita po natin dito yung ano yung mayroong sa story na to, yung event, no? Yung mga nangyari. So dito po sa story nito, so si Jesus, siya po ay siya po ay nagkikwento. No? Ibinabahagi niya po itong story nito in a parable, no? Gumamit siya ng isang something like analogy, no? Kasi ang parable po ito po ay comparison. Amen. Parang tayo kino-compare tayo sa isang bagay, amen. Kino-compare tayo sa ah, isang tao, for example, no? Ganun, yun po ang parable. So si Jesus po nung ibinabahagi niya, ipinapahayag niya ang gospel of the kingdom, no? At ipinapahayag niya ang kanyang purpose, ang kanyang mission, bakit siya nandito sa lupa during his time. Now, dito po ang kanyang original audience is mga religious leaders. No, itong mga religious leaders po, ito po ay mga Pharisees and Sadducees, mga teachers of the law or the Torah. Amen. So, ang Torah po, yun po yung 5 books of Moses. Yung Old Testament books ng mga prophets, major and minor prophets. So overall ang Old Testament Bible po or tinatawag na Hebrew Bible, sa Hebrew ang tawag po diyan is Tanakh. Amen. So sa Jewish community, ang tawag sa kanilang Old Testament Bible ay Tanakh. Ito po yung pinangahawakan at pinaniniwalaan ng mga Jewish people. So ang mga religious leaders, ito po ang kanilang hawak, the Old Testament Bible. Pag binasa mo yung Old Testament Bible, inalam mo yung mga books sa Old Testament, yan po yung kanilang pinanghawakan simula noon, nung time ni Jesus at sa panahon ngayon. Amen? So the religious leaders and the sinners. Okay po ba yung yung internet ko dito? No? So most of them were Jewish. So ang original audience si Jesus po rito is mga Jewish people, mga Jews, mga Israelites, no? People of Israel, no? People from different tribes of Israel. Na ang Israel po meron siyang 12 tribes. Amen. So, dito sa story nito, naka-highlight po, naka-center po yung story sa the prodigal son or the lost son. Amen? Sa story, andun po yung character, yung father, yung older son and the younger son. Amen? Excuse me. So dito, a prodigal son, ang ibig sabihin po ng prodigal is an arrogant. Amen? Disrespectful in authority, wasteful, spoiling money, foolishly spending everything without thinking about the future. Amen po? Praise God. So, ang isang prodigal po na tao, like dito sa story nito, the prodigal son, siya po ay isang arrogant, mayabang, mapagmalaki. Amen? Disrespectful in authority. Bakit po siya ay naging arrogant and naging disrespectful sa authority? Now, we are talking sa context ng father and son relationship dito. Dito po sa sa isang household, no? Sa story nito, andun po yung father, nandun po yung dalawang anak, no? Yung younger and the older son. Di ba? Based po sa ating binasa sa mga unang verses. Amen? Sa mga unang verses, ano po yung nakasulat doon? Ano po yung nakasulat dito? Amen? Balikan po natin. So dito, no? Merong dalawang anak, yung isang ama. Tapos sabi dito, ang younger son, kanyang ama, no? Hiningi niya sa kanyang ama ang kanyang parte, ang kanyang inheritance. Amen? Yung mana ba sa Tagalog?
Yung kumbaga, di ba, may mga ari-arian ang mga magulang nyo or mga magulang natin, tapos tayo po bilang mga anak, pinagpaparte-parte po yan nila yung ipapamana sa mga anak nila. So, bawat anak po, meron pong pamana galing sa mga magulang. Kung meron pong mga ari-arian, may mga lupa po, yung mga magulang natin. Amen? So dito, makita po natin na yung ano po, yung young son, hiningi niya po sa kanyang ama ang kanyang part, no, ng state niya, ng inheritance niya na, Father, give the portion, no, na aking pamana sa iyo. Tapos, nung binigay ng kanyang ama, ito ay kinuha. Amen? At sabi dito, the younger son gathered all together. Kinuha niya lahat. At siya po'y umalis. Lumayo siya. Amen? Namuhay po siya, nanirahan siya sa malayong lugar, malayong bansa. Journeyed to a far country and there wasted his possessions with prodigal living. No? No, dito, sa verse 14, but when he had spent all, there arose a severe famine in that land and he began to be in want. So, ginastos niya lahat ang kanyang mga pamana sa kanya. So, sabihin natin meron siyang ilang milyon na pera dahil sa kanyang pamana, dahil sa pamana ng kanyang ama na binigay ng magulang niya. Amen? Pero yung pagbigay po ng kanyang ama, hindi po yon kagustuhan ng kanyang ama na ibibigay na sa kanyang anak. No? Based po dito sa story, ang isang anak po niya ay prodigal. Amen? Prodigal po. So, dito po sa story nito, sa panahon po ng Old Testament, even sa panahon ni Jesus, sa Jewish law, hindi po ito karapat-dapat or wala pong karapatan ang isang anak, matanda or mapabata, na hingiin ang pamana sa kanyang magulang. Katulad ng ginawa ng anak dito ng prodigal son, no? Na hiningi niya sa kanyang ama ang kanyang part. No? According to the Jewish law, ang older son, ang kanyang pamana, ang pamana sa kanya ng kanyang magulang is 2/3, no? Na part ng ari-arian or lupa, something. Then ang younger son, 1/3 ng ari-arian ng kanyang mga magulang, yun ang ipapamana sa kanya. So 1/3 po nakuha ng younger son. Pero ang po dito, usual po yun na ginagawa ng Jewish custom sa kanilang tradition, sa kanilang paniniwala, no, pagdating sa mga pamana. So ginagawa po yun ng mga Jewish people. Number one, kapag patay na po yung mga magulang, or kapag ang mga magulang is panahon na para ipamigay nilang kanilang mga pamana. Pero dito po, ang kanyang younger son po is, of course, a prodigal. So dito po, unusual po yung kanyang paghingi ng pamana. Parang sinasabi niya, nung time na hiningi sa kanyang mga magulang, parang sinasabi niya na Papa, ibigay mo na sa akin pamana mo, sa akin. No? Parang sinasabi niya rin na mamatay ka na. No? Yan po ay disrespectful in authority. Authority po sa fatherhood ng kanyang ama. Disrespectful po sa authority as the head of the family. Arrogant. Naging arrogant siya. Spoiled. No? Wasteful, spoiling money. Foolishly spending everything without thinking about the future. Ganito po ang karakter ng prodigal son. Ganito po ang karakter ng prodigal person. Arrogant, mayabang, disrespectful, walang hindi magalang sa mga magulang. Amen. Sino po dito ang hindi magalang sa mga magulang natin? No? Meron po ba dito yung mahilig sumagot sa mga magulang? Siguro merong time na sumasagot tayo sa mga magulang natin, no? Kapag something like tama tayo, pero hindi po ibig sabihin na tama ka is kaya mo lang or basta-basta mo lang sasagutin ang mga magulang mo. Of course, with respect pa rin. Kapag sumagot ka, kailangan with respect. Amen? Kapag mag-reason ka, with respect. Hindi disrespectful. Amen? Sa ating pong
sa bahay po, sa isang household, meron pong mga magulang na may favoritism, di ba? Sa mga kapatid natin, meron po diyan isa or ilan na ini-spoiled ng mga magulang, na? Parang dito, itong prodigal son ay spoiled, no? Spoiled po siya. Kaya niyang hingiin kahit anong gusto niya. Parang tayo lang din 'yan, no? Kung spoiled tayo sa mga magulang natin, kahit wala na sila, hinihingi pa rin humihingi pa rin tayo. Kahit hindi nila kayang ibigay, binibigay pa rin nila kasi nga na-spoiled ka para lang masatisfy yung mga kagustuhan mo. Amen? Tayo po ba ay isang prodigal? No? Pakisabi nga po, hindi ako yon. No? Actually, tayo po ay isang prodigal. Amen? Hindi man tayo spoiled sa something na mga kagustuhan natin na hinihingi natin sa mga magulang natin, but we are katulad ng prodigal. Amen? So mayroon po tayong 3 punto na ating pag-aaralan, no? Mabilis lang po ito. Mga 3 hours, joke lang. So, ang atin pong number 1 point, based sa context ng story, ang number 1 point po natin is sin. Pakisabi nga po, sin. Kasalanan. Amen? Paano po nagkasala yung yung younger son? Paano po siya nagkasala? 'Di ba? Hiningi niya ang kanyang mana sa kanyang magulang, no? Unusual po 'yon. Kasi po dapat ang isang anak hindi po hindi po siya magsasabi, no? Hindi po siya hihingi sa kanyang magulang sa parte niya unless ibigay ng magulang niya. Regardless kung patay na ang magulang or buhay pa sila. Dapat po ang desisyon nagsisimula sa magulang, hindi po sa anak. Amen? So dito, nagkasala po ang younger son. No? Kaya nga tinawag siyang prodigal kasi arrogant siya. Kasi po disrespectful ang kanyang ipinapakita. No? Siya po ay nagwawaldas, nagwawalwal, gumagastos ng pera na hindi naman kailangan. Bumibili ng mga gamit na hindi naman kailangan. Dito, ang isa sa mga kasalanan ng prodigal son, na bukod sa pagiging prodigal, siya po ay na-involve sa lust, prostitute, sa mga prostitute, no? Kasi lalaki siya, so nagwaldas siya ng pera, no? Namuhay siya na para bang malaya siya sa kanyang sa kanyang pananaw, malaya siya. Tayo sometimes sinasabi natin na malaya tayo kapag wala tayo sa poder ng mga magulang natin. Kapag wala tayo sa bahay, iniisip natin, pakiramdam natin malaya tayo, kaya natin gawin kahit ano, kaya natin puntahan kahit saan. Kasi po ang worldly na definition or secular definition ng freedom, no? Sa society, ang freedom na dinidefine nila, something like walang border, walang limitation. Basta yung gusto nilang gawin, yun ang gusto nilang magawa. Amen? Yan po ang secular definition ng freedom. Na walang makakapigil sa akin, walang magsasaway sa akin. Ganun po ang ganun po ang ginawa ng prodigal son. Ganun po yung way of living niya that time nung wala siya sa pamamahay ng kanyang magulang. Wala siya sa poder ng mga magulang niya. Amen? In this story, the prodigal son lived a sinful ways outside his father's presence. No? Tayo na mga anak, kapag wala tayo sa ating mga magulang or hindi nila tayo nakikita, no? Or wala sila sa tabi natin, tayo po ay namumuhay. Most of the time, we are sinful in our ways. Amen? Kapag wala tayo sa presence ng ating mga magulang, tayo po ay
nasa kabarkadahan, mga barkada. Amen? Ang nag-i-influence sa atin, mga taong hindi naman gumagawa ng kabutihan. No? Ako po, nung wala po ako kay Jesus, ang mga nag-influence sa akin, nung high school ako, mga tao na na mahilig mag-cutting, no? Pag tiningnan niyo yung ang aking grades nung high school, marami akong palakol. Marami akong palakol nung high school ako, no? Kasi hindi ako nag-project. Palagi akong umuwi ng maaga, mas maaga pa sa teacher. Pagka tinamad ako, pagka naumay ako, aalis ako. 'Di ba? Magka-cutting classes ako. No? Pero praise God, nakapag-graduate pa rin ako, no? Sabi pa nila pasang-awa. 'Di ba? So, dito sa story nito, ang isang prodigal son, siya po ay namuhay, nasalungat sa mga magulang niya or way ng mga magulang niya. Amen? Then, he chose his own way rather than being in his father's house. 'Di ba? Based sa story, siya po umalis. Parang lumayas siya, umalis siya. No, iniwan niya ang kanyang mga magulang, iniwan niya ang kanyang kapatid, iniwan niya ang kanyang pamamahay, no? Ang lugar ng kanyang ama. Umalis siya, no? Sinunod niya, pinili niya ang kanyang sariling daan, ang kanyang sariling plano. Amen. Then, he displaced his father's name and authority. Ito po yung pangatlong kasalanan ng prodigal son. Displeasing ang kanyang ipinakita sa kanyang magulang, no? Sa ngalan ng kanyang magulang, nagpakita siya ng disrespectful. Sa Jewish law, sa Jewish custom, ito po'y kahihiyan ng isang pamilya sa ginawa ng younger son. Parang sinasabi niya nung time na yon na ama, mamatay ka na, ibigay mo ng pamana mo sa akin. No? Umalis siya, lumayas siya. Wala siyang ipinakitang respect sa kanyang mga magulang. Amen? Una, siya po ay namuhay ng sinful ways. Pangalawa, pinili niya po ang kanyang sariling daan. Pangatlo po, nagbigay ng kahihiyan sa kanyang magulang. Ito po yung truth. Ito po yung fact. We are the lost son. We are the prodigal son. Pakisabi nga po, ako yun. Pakisabi sa katabi niyo, ikaw yun. Amen? Hindi natin i-deny ito dahil tayo po ay naging prodigal son once. Amen? Or baka hanggang ngayon. No? Naging lost tayo nung wala pa tayo kay Jesus. Naging prodigal tayo nung wala pa tayo kay Jesus. Amen? Naging prodigal tayo. Ano ang sabi sa Romans chapter 3 verse 23? For all have sinned and fall short of the glory of God. Yan po ang reason kung bakit ang mga taong wala pa kay Jesus, ang mga taong wala pa kay Lord, sila po ay malayo. Malayo sa presensya ng Panginoon, namumuhay na salungat sa salita ng Diyos, namumuhay na salungat sa kalooban ng Diyos. Katulad ng prodigal son, nasa pamamahay siya, nasa presensya siya ng kanyang ama. But because of his prodigal character, no? Na siya ay arrogant, no? In short, siya po ay may pride. Siya po ay nagkaroon ng pride. Amen? Naging disobedient siya. Amen? Kaya lost siya. Na lost ang prodigal son. Amen? Na tayo, minsan, na lost din. Nawala tayo sa presensya ng Diyos. Nawala tayo sa relasyon natin sa Diyos. For all have sinned. Lahat po tayo nagkasala. Lahat tayo may kasalanan. Amen? And fall short of the glory of God. Kaya walang tao, anuman ang kanyang paniniwala, anuman ang kanyang relihiyon, hindi niya kayang maabot, marating. Hindi niya kayang maarok
ang kaluwalhatian ng Diyos. Walang taong nakapag-reach out kay Lord. Lord, walang taong nakaakyat sa langit dahil sa kanyang paniniwala, dahil sa kanyang sacrifices para lang makalapit sa Diyos. Walang nakalapit sa Diyos dahil sa kasalanan na mayroon tayo, because we are all fall short of the glory of God. Ang glory of God, yan po ay nagpapakita ng perfection niya, ng righteousness niya, ng justice niya, ng love niya, that He is God, that He is holy. Amen? Tayo po ay makasalanan. Yan po ang number 1 na point natin. Sin po ang dahilan. Amen? Kasalanan. Amen? Ngayon po, yung consequences. Ano po ang consequences ng kasalanan? No? The prodigal son had gone astray. Siya po ay nawala. Siya po ay naligaw. Amen? Ano ang nangyari sa verse 14 and verse 19? No? Nung dumating ang severe famine, matinding taggutom. Amen? Naubos ang kanyang pera dahil po sa kanyang kalayawan. No? Iginastos niya na hindi according sa pagiging wise. Amen? Gastos siya ng gastos ang pera hanggang sa naubos ang pera niya. Nung nawalan siya ng pera at nagkaroon po ng matinding taggutom, severe famine. Amen? Nagkaroon ng taghirap. Naabutan siya ng taggutom at taghirap. At that time, naubos ang kanyang pera. Amen? Siya po ay nagsisi. Nagsisi siya kung bakit niya ginastos ang kanyang pera. Amen? The prodigal son had gone astray. Umalis siya. Sinunod niya ang kanyang sariling daan, ang kanyang sariling plano, ang kanyang sariling desire. Desire niya. No? Kaya mahirap po pag sinunod natin ang ating desire, ang ating plan. Pag sinunod natin yan na hindi kalooban ng Diyos, we will all gone astray. Maliligaw tayo, mawawala tayo, katulad ng prodigal son. Siya po ay nawala, siya po ay naligaw. Amen? Next, we see here how a person lives without God. Amen? So, balikan natin yung verse. Hallelujah. So, sabi dito sa verse 14, no? But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. Amen? Alam niyo po, siya po ay marangya ang buhay. No? Marangya po ang naging buhay ng prodigal son. Amen? Marangya po ang naging buhay niya. Naging mayaman po siya. I mean, mayaman po siya. Kumbaga, mayroon siyang lahat ng gusto niya na ibibigay sa kanya. Pero alam niyo po, umabot po sa point na siya po ay nag-aalaga, nagbabantay ng mga baboy. No? Ang kanyang buhay po, nandun siya sa farm. Amen? Nag-aalaga ng mga baboy, nasa putikan po siya kasama ng mga baboy. At dumating sa point, no, consequences ng kanyang kasalanan, dumating sa point na siya ay nagutom. Sobrang gutom niya. Pero wala siyang makain. Walang nagbigay sa kanya. Wala ni isang nagbigay sa kanya. Na even ang pagkain ng baboy, gusto niyang kainin. Masarap sa kanyang panlasa. Pero, yes, hindi niya kinain yun. Pero dumating siya sa point ng kahirapan. Naghirap siya. Siya po ay nakaranas. Amen? Ng kawalan. We see here how a person lives without God. Kapag ka po ang tao wala sa Panginoon, napapariwala po. No? Nawawala po sa landas ang taong wala sa Panginoon. Amen? Naliligaw. Ang pamumuhay ng isang taong wala sa Panginoon is papuntang kapahamakan. No? Sometimes, sinasabi natin, meron man akong pagkain, meron akong pera, meron akong sahod, meron akong trabaho, meron akong negosyo. Pero alam nyo po, ang mga bagay na yan, kung wala ka sa Panginoon or hindi align ang heart mo kay Lord,
Amen? Ang puso mo, kung wala sa Panginoon, kahit present ka during church service, kung hindi align ang heart mo sa Panginoon, ang lahat ng yan ay mawawala pa rin. Katulad ng prodigal son. Meron siyang lahat ng mga bagay, pero naubos yun kasi nga wala siya sa Panginoon. Amen? Tayo, nung wala pa tayo kay Jesus, lahat po tayo wala sa Panginoon. Amen? Next, an evidence that sin makes us slaves. Ito po yung ebidensya. Ito po yung patunay na kapag tayo po ay salungat ang pamumuhay sa Diyos, kapag tayo po ay hindi sumunod sa Panginoon or wala pa ang Panginoon sa atin, kapag nag-disobey tayo kay Lord, nag-disobey tayo sa word ni Lord, ito po ang ebidensya na tayo po ay magkakasala at ang consequences ng kasalanan ay magdadala sa atin, hahantong tayo sa pagiging alipin ng kasalanan. Amen? Sin will make us slaves. It will make us slaves. Pakisabi nga po, slaves of sin. No? Magiging alipin ka ng kasalanan, ikaw at ako kapag wala tayo kay Kristo, kapag hindi tayo sumunod kay Kristo, kapag hindi natin sundin ang salita ng Diyos. Amen? Ang prodigal son, siya po ay disobedient, siya po ay arrogant, siya po ay full of pride. Kaya sa tingin niya, sa sarili niya, tama siya. Tama ang kanyang gagawin lahat, tama ang kanyang lahat ng paplanuhin niya. Pero nakita natin kung paano siya naging slave of sin. Amen? Namuhay siya under sinful ways. Kaya naging slave siya sa kasalanan. And dumating sa point niya na siya po ay napaniwara, siya ay naligaw, nawala sa presence ng kanyang ama. Kapag tayo, hindi tayo naglingkod sa Diyos, kapag tayo, hindi natin sinunod ang salita ng Diyos, darating tayo sa point na we will perish. Amen? When we are rooted with pride, pakisabi nga po pride, it will lead us to destruction. Tandaan natin yun. Darating ang kapahamakan, ang kasamaan sa ating buhay if we are rooted or still rooted with pride, because pride will lead us or will lead us to destruction. No? Anything na nagiging prideful tayo. Amen? Amen? Anyone na nagiging nagkakaroon ng pride, he or she or they or us it will lead us to destruction. Amen? Ang pride po, kayabangan, no? Mapagmalaki sa sarili, mapagmayabang sa sarili. Alam niyo po, wala ang Panginoon sa iyo. Wala ang Panginoon sa atin. Kung tayo po ay pinananahanan, pinagharian ng pride. Yan po ang unang kasalanan. Amen? Pride. Yan po ang dahilan kung bakit bumagsak dito sa lupa si Lucifer, si Satan, dahil sa pride. At yan po ang reason kung bakit dumating sa point na kasalamuha na ng prodigal son ang mga baboy sa putikan dahil sa pride na mayroon siya, sa pagiging arrogant niya. Amen? Dahil sa kanyang pamumuhay na wala sa Panginoon. Ipinapakita ni Jesus dito sa atin kung ano ang klaseng buhay na mayroon ang tao kapag wala sa Diyos. Then, it proves here that we are sinful in nature. Ito po ay ipinapakita ni Jesus na ang lahat ng tao ay makasalanan. Kapag ang tao nag-decide, nag-choose, ang tao ay sinunod ang kanyang sarili na hindi kalooban ng Diyos, yan po ay patunay na we are sinful in nature. No? Madalas nagkakamali tayo. No? The prodigal son had gone astray. Sabi sa Isaiah chapter 53 verse 6, all of us like sheep have strayed away. We have left God's path to follow our own. Tama po ba? Yet the Lord led on him
the sins of us all. Sino pong tinutukoy dito? Si Jesus. Amen? Si Jesus pong tinutukoy dito sa verse na yet the Lord laid on him the sins of us all. Ang lahat ng mga kasalanan natin, ipinaratang kay Jesus. Ipinasan kay Jesus. Because all of us had gone astray. We have all left God's path to follow our own. Lahat tayo ay naligaw. Amen? Lahat tayo ay nawala sa presence of God, sa ating relationship with God, sa ating fellowship with God. Katulad tayo ng isang tupa or ng mga tupa at katulad tayo ng the lost son. Katulad tayo ng the lost sheep na nawala sa Panginoon. Kaya tayo ay nahanap ng Panginoong Diyos. Tayo ay sinik ni Jesus at sinave ni Jesus Christ. Because we are sinful, for all have sinned. Amen? Yan po ang consequences ng sin. Mawawala tayo sa Panginoon. Mamumuhay tayo, ang ating pamumuhay wala sa Panginoon. Amen? At under tayo, slave ng kasalanan. Kaya walang nakikita sa atin na malinis or mabuti. Ang tingin ng Diyos sa atin, basahan sa kanyang mga mata. Kasi wala si Kristo sa atin. Kasi tayo po ay puno ng kasalanan. Kasalanan ang nakikita ng Diyos sa atin kapag wala pa tayo kay Jesus. Amen? And then the salvation. Hallelujah. Dito po, ang prodigal son, naisip niya na mas better pa rin or the best pa rin doon sa kanyang father's house. Doon sa presence ng kanyang father, the best pa rin. Amen? Kasi sabi niya sa story na even ang kanyang mga hired servant ay nakakain ng masasarap na pagkain. Mga bread, meat, everything. Amen? Pero siya, dumating sa point niya, sa pagiging mayaman niya, dumating siya sa point na kasama na niya ang mga baboy sa putikan. Doon na siya natutulog, doon na siya kumakain. Doon na siya, ang buhay niya, nandun na lang sa pag-aalaga at pagbabantay ng mga baboy. Ang place po na yon ay sumisimbolize ng kasalanan or makasalanang pamumuhay. Kapag po tayo ay may ginagawang kasalanan, darating po sa point ng buhay natin na tayo po ay pupunta sa place under slavery of sin. No? Addiction. Magkakaroon tayo ng addiction. No? Mayroon ng chains. May mga chains na tayo. No? Slave na tayo. Hindi na tayo makalabas. Kasi nga, nalulung na tayo sa mga bisyo. Nalulung na tayo sa kasalanan. Hindi na tayo makalabas. Kasi nga, slave ka na ng sin. Slave na tayo ng sin. Pero, there's a promise. Pero, there's a hope. Okay? He repented. The prodigal son repented. He repented. Bumalik siya sa kanyang ama. Nagbago ang kanyang isip. Binago niya ang kanyang isip. Na-realize niya. Amen? Nasa wrong direction pala ako. Nasa wrong way pala ako. Mali pala ang plano ko. Mali pala ang desire ko. Anong sabi niya dito sa mga verses? Okay? Sa dulo. Sabi dito. Okay? Sabi dito. Sabi dito, okay? Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine, and he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, "How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger?" No? Ako dito nagugutom. Ang mga alipin ng aking mga ama, even sila yung mga alipin, nakakakain sila ng masasarap na pagkain. Pero ako dito, kasama ng mga baboy sa putikan. No? Sabi niya, I will arise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. And he arose and came to his father. No?
Dito sabi niya, kahit gawin na lang akong alipin ng aking ama, basta makabalik ako sa aking ama at tanggapin niya ako. Kahit magsilbi na lang ako sa kanya at ituring na lang niya akong alipin. Sabi niya rito, and he arose and came to his father. And when he was still a great way off, his father saw him and had compassion. Sabi sa NLT, nung nakita ng kanyang father, ang kanyang younger son, pabalik sa kanya, papunta sa kanya, papalapit sa kanya, sabi doon sa NLT version, ang father, nagkaroon siya ng love and compassion and ran, no? And embraced him, no? And kissed him. Sabi doon sa NLT version, no? Nung nakita ng ama ang kanyang anak na nasa daan pabalik sa kanyang pamamahay, tumakbo ang kanyang ama. At nagkaroon ito ng love. Nagpakita ito ng love and compassion. He embraced his son. Amen? Wholeheartedly. He kissed his son wholeheartedly. Sabi ng son, he said to his father, no? Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I'm no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him. The best robe and put it on him. Yan po ay robe ng kanyang father, ipinasuot sa kanyang anak, that symbolizes the righteousness of God in Christ Jesus. Amen? And put a ring on his hand and sandals on his feet. That symbolizes royalty. Tayo po ay naging part ng inheritance sa heaven, ng eternal life. Tayo po ay naging co-heir with Christ. Naging tagapagmana tayo. Bilang mga anak ng Diyos, naging tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hallelujah. Amen? Nakita po ba natin dito yung ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng story ng the prodigal son? No? Unang-una, he repented. No? Nagsisi siya. Praise the Lord. Then, God showed His love and compassion to every sinner in the parable of the lost and prodigal son. Dahil po ang prodigal son, the younger son, it symbolizes, it represents the sinners, tayo, at ang lahat ng mga sinners sa buong mundo. Amen? At ang father doon, nagre-represent, no? Ang God, I mean si God at si Jesus, sila po ay nagre-represent ng Father doon sa story. No? The Father represent the Lord Jesus Christ and God the Father. Amen? Doon ipinakita yung compassion and love ng Father sa kanyang younger son, despite sa kasalanan ng kanyang younger son, despite sa ginawa ng kanyang younger son sa kanya. Amen? Anong ginawa ng Father? He ran, no? Towards his son, papunta sa kanyang anak. Ang kanyang anak papunta sa kanyang ama. Sa pamamahay at presensya ng kanyang ama. At ang kanyang ama, nung nakita niya ang kanyang anak na pabalik na, tumakbo siya papunta sa kanyang anak. He ran, no? And embraced his son and kissed his son. Amen? At hindi lang siya tinanggap bilang anak. Sinuotan siya ng robe. Sinuotan siya ng ring and sandals. It means the father accepted him. When his father embraced and kissed him, the father accepted him. Amen? To become his son. Once again, you are my son. Yun ang sabi ng father. Ipinakita ng father dito ang kanyang compassion and love sa kanyang anak. Amen? So, his father automatically forgave. No, pinatawad niyang kanyang anak. Dito, God demonstrate His love and compassion to all of us. Katulad ng Father sa story ng the lost son or the prodigal son, ipinakita rin po ng Diyos sa ating lahat ang kanyang love and compassion. When Christ, amen, when Christ ran towards us, no? Si Kristo mula sa langit, bumaba dito sa lupa. He ran towards us and took our guilt.
No? Kinuha niya, inalis niya sa atin yung guilt, yung shame, yung sin na mayroon tayo na nandito sa atin. On our behalf, He bore the cross. Dinala niya ang cross, pinasa niya ang cross, no? Papuntang Calvary and offered Himself a perfect sacrifice by dying on the cross of Calvary to save us all sinners from the devil, death, and slavery of sin. Ipinakita ng Ama ang kanyang pag-ibig at habag sa ating lahat nung si Kristo ay napako sa cross. Amen? Hindi niya tayo tinakwil. Inaccept tayo ng God the Father nung ating tinanggap si Jesus. Nung si Jesus ay namatay sa cross, pinatawad tayo ng Diyos. Nung si Jesus ay napako sa cross, sinuotan tayo ng robe, the robe of righteousness. It means binago ka ng Panginoon, itinuwid ka na ng Panginoon, pinawalang sala ka na ng Diyos nung si Jesus ay napako sa cross at ikaw ay hindi lang basta niligtas ng Diyos, ikaw pa ay ginawang tagapagmana ng kaharian ng langit. You became co-heir with Christ. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, I am a child of God. I am a child of God. Kasi ikaw po ay sinave ni Jesus. Ni-rescue ka ni Lord. Amen? From the devil. No? From death. Because all have sinned and fall short of the glory of God. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Hallelujah. We are covered and filled with sins. Katulad ng prodigal son, na puno siya, nabalot siya ng putik, na sumisimbolo ng kanyang kasalanan. But Jesus, no? Redeemed and washed us. He redeemed and washed us by His blood. Tandaan natin na only the blood of Christ, yan po ang reason na ibinayad ng Panginoong Hesus ang kanyang dugo para po sa ating kaligtasan at katubusan, and reconciled us with God. Na-reconcile tayo, bumalik tayo sa Panginoon, na nung balik ang ating relationship kay Lord, ang ating fellowship kay Lord, nung ating tinanggap si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, at naniwala tayo na siya ay napakot namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng ating mga kasalanan upang sa kapatawaran ng mga kasalanan natin. Yun po ang purpose ng pagpunta ni Jesus dito sa lupa, ang kanyang mission ng pagpunta sa lupa. Kaya po ipinahayag ni Jesus ang story ng the lost son or the prodigal son para ipaunawa sa mga Jewish people, and not only Jewish people, but to all people around the world na makakarinig ng kanyang salita. Ipinapaunawa ni Jesus na ikaw ay once na naging prodigal son. We were once lost. Hallelujah. We were once lost, but now we are found. We became co-heir with Christ in His kingdom. Pakisabi nga po, I am co-heir with Christ. No? We were once lost, but now we are found. Hallelujah. Dito sa Romans chapter 5 verse 8, sabi dito, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Yan po ang reason. Nung ipinahayag ni Jesus yung story ng the lost son, the prodigal son, ipinapakita ni Jesus kung ano ang kanyang purpose dito sa lupa. Ipinakita ni Jesus ang love and compassion of God in the story of the Father and His two sons. Ipinakita ni Jesus na tayong mga tao ay katulad ng prodigal son. Amen? Ipinakita ni Jesus kung paano tayo niligtas. Ipinakita ni Jesus na ang bawat isa sa atin ay mahalaga regardless of kind of sins na mayroon tayo. No? If we come to God, if we come into repentance, amen? Hallelujah. Kapag lumapit tayo sa Diyos in repentance, the parable of the lost prodigal son is a story of a sinner like us and the father's love and compassion to his beloved son. Though the son gone astray, his father didn't change. Amen. In this biblical story of our Lord Jesus Christ,
it shows that there is no one who's not loved by God. Kaya ikaw at ako po, love po tayo ng Lord. Inibig tayo ng Diyos. Walang sino mang makasalanang tao ang hindi inibig ng Panginoon. Ano man, gaano man kalaki, gaano kalalim, gaano kalawak ang kasalanan mo. If you come to God in repentance, if you come to God in repentance, He will embrace and will kiss us with His love and compassion, accepting us to become His children. Hallelujah. Amen. Yan po ang story ng prodigal son. Yan po ang reason kung bakit bumaba dito sa lupa si Kristo. Yan po ang reason kung bakit nandito tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? Yan po ang reason kung bakit mayroon kang salvation ngayon. Hallelujah. Tayo ay katulad ng isang prodigal son. Lumayo, lumayas, umalis. Tayo ay wala sa presensya ng Diyos nung wala pa tayo kay Jesus. Nung ating kilalanin at tanggapin si Kristo, He embraced us and kissed us with His love and compassion. When Christ died on the cross of Calvary, ipinakita ng Diyos na you are loved. You are loved by God. You are loved by Him. Love ka ni Lord. Love ka ng God the Father. Love ka ni Jesus. Love ka ng Holy Spirit. Amen? Ano man ang status mo sa buhay, ano man ang estado mo sa buhay, sino ka man, ano man ang ginawa mo, if you come to God in repentance, if you change your mind from living in sinful ways to live according to Christ, God will accept you. God will embrace you and will kiss you. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, tayo po tumayo. Hallelujah. And let us all pray. Praise God. Now ay ma-realize natin through the story of the prodigal son, ma-realize natin kung gaano tayo kadumi, kung gaano tayo kamakasalanan, despite sa kasalanan na mayroon tayo. Ang Diyos bumaba dito sa lupa, ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesus upang tayo ay magkaroon ng redemption, upang tayo ay magkaroon ng salvation and freedom. Freedom from curse, freedom from sins, freedom from sickness, freedom from slavery of sin, freedom from the power of sin, freedom from the presence of sin. Amen? Hallelujah. Ganun po kabuti ang Diyos sa ating buhay. Hindi po siya nagbabago. Ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig. He is the God of love. He is love in His nature. He is righteous. He is just. He is holy. Hallelujah. Ang Diyos ay mabuti noon, ngayon at pagpakailanman. Hindi siya nagbabago. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Ang Diyos ng Israel. Oh, hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, we thank you. We thank you, Lord Jesus, for the word. We thank you for the revelation. We thank you for the wisdom. We thank you, Jesus, for teaching us. Thank you, Lord. Thank you, Panginoon, sa ginawa niyo sa cross ng Kalbaryo. Thank you sa pagkapatawad niyo sa amin, Panginoon. Thank you sa kalayaan, O Diyos. Thank you, Lord God, sa kapangyarihan niyo upang kami magkaroon ng kalayaan. Thank you, Lord God, sa love and compassion na ipinakita niyo sa amin, Lord, doon sa cross of Calvary, para ang sino man sa amin, Lord, na lalapit sa inyo
ay magkakaroon ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Kalayaan sa kasalanan, kalayaan, Lord God. Kalayaan na lumapit sa inyo, kalayaan na maglingkod sa inyo, Lord God. Father, in Jesus' name, we pray na ang aming napag-aralan sa oras ito, Lord God. Dalangin po namin na ito'y aming ma-absorb, matanim sa aming puso't isipan, ma-apply sa buhay namin, patuloy na ma-build ang aming foundation of faith in the name of Jesus Christ. We pray, Lord God, na patuloy namin kayong kilalanin at lumahalim kami sa inyong presensya, Lord, sa inyong salita, at maranasan namin palagi ang Holy Spirit sa aming buhay. Lord, we pray na ang bawat isa sa amin ay mag-serve sa inyo wholeheartedly. I pray, Lord God, na ang bawat buhay na nandito, nanonood at nakikinig, Panginoon, ay pagpalain nyo sa lahat ng area at aspect. I pray, Lord, na kayo ang mag-move sa bawat isa sa amin. Continue to lead and guide us. Lord, reign in our hearts. Kayong patuloy na manahan sa amin, Panginoon. We are your children, Lord God. We are co-heir with Christ in your kingdom. Thank you for the eternal life, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the salvation. Thank you, Lord Jesus, for the freedom, for the forgiveness of our sins. Thank you for the compassion, Lord, for the mercy and love. Thank you for the peace, for the hope, Lord God. Thank you for your presence. Lord, salamat po dahil kayong Diyos na nag-lead na guide sa amin, Lord, upang idako kami dito sa lugar na ito, sa gatherings na ito. And Lord, we glorify your name. We magnify your name, O God. We thank you, Panginoon, sa salita namin na pakinggan at napag-aralan. Pagpalaan yung mga buhay namin. Cover us with the precious blood of Jesus. And Lord, we declare victory sa service nito. We declare victory sa mga buhay namin. I declare, Lord, blessing upon blessing, peace, O God, healing, joy sa bawat isa sa amin, Lord. Protection, Lord, sa bawat isa sa amin. Dalangin ko, Lord, na walang gawain ng kaaway magkatagumpay sa mga buhay namin. Dalangin ko, Lord God, ang katagumpayan maranasan namin palagi because, Lord Jesus Christ, you died on the cross of Calvary para kami magiging victorious, Lord. Para ma-overcome namin, Lord God, lahat ng mga trials, tests, and even temptations, O God. We thank you, Lord, because we are more than conqueror. Because, Lord Jesus Christ, napagtagumpayan mo na ang mundong ito. Na-conquer mo, Lord Jesus Christ, ang death and grave. Hallelujah. We thank you. We worship you, Father, Son, and Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandali, isip mo'y litong-lito. Kaibigan, nais kong iyong malaman na may Diyos na pwede mong malapitan. Anumang kalagayan ang iyong sinusong, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang iyong oras.
kapayapaan kay Jesus lang, kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang iyong oras at pagkakataon. Ang nais ni Jesus, ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang iyong oras at pagkakataon. Ang nais ni Jesus, ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang iyong oras at pagkakataon. Ang nais ni Jesus, ika'y maligtas. Ang nais ni Jesus, ika'y maligtas. Ang nais ni Jesus, ika'y maligtas. Pastor Ray. Heavenly Father and your Son, Jesus Christ. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong salita na na-share ngayong gabi sa pamagitan ng iyong anak. Siyang nagbahagi ng mga salita. Marami pong salamat, Panginoon. At pinaalaala mo kung sino kami dati. Inaamin po namin na kami po ay makasalanan, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, dahil nakilala ka namin. Marami pong salamat, Panginoon, at pinatawad mo kami. Yes, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, at iminigay mo ang iyong buhay dahil sa amin. Marami pong salamat at pinatawad mo kami. Madaydayaw ka, O Apo, madaydayaw ka. Pinupuri ka namin, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Napakabait mo, Panginoon. Kaya dapat lang bawat isa sa amin ay papurihin ka. May kari ka unay, Lord, na may dayaw, may tanong. Diyos ka na managayat. Diyos ka na manangaasi. Diyos ka na sindadaan nga mamakawan. Oh, madaydayaw ka, Lord, madaydayaw ka.
Kalaang Lord, kibay kari, kanrepeng na nga maidayang. Si kalaang nga Diyos, nga si bibiyag, trepeng na nga pagbutngan. Si kalaang nga Diyos, trepeng na nga pagtalkan ni. Oh, madaydayaw tinasantuan nga nagan. Yes, Lord. Madaydayaw ka, o ako. Alam Lord, agyaman kami ken ka, iti daytoy nga rami. Isungainted mo kata kami. Tapno mabalinanda ka manin nga idayaw. Agyaman kami, iti adipen mo. Nga suinik kami, iti kinasirip tat no agsir kada kita nga sasaw ako. Kisaom, nananggan mi Lord, katagbalinda da kita nga taraon mi, iti ng Espiritu at panagbiag mo. Agyaman kami kan kami, agyaman kami. Natawatag kan kahit iti dati nga gundaway, Lord. Kaya bless mo, tito mong galmay sa kada kami wapo. Kadagiti amin, nga nagpuya, wano nakiparticipar iti dati na Saturday service mo. Si kawapoy, timang bless, tito mong galmay sa kadakwata. Sa dinuman ti ayanda, Lord, tuloy mo ida, may bless, tuloy mo ida, mapatibkiren, ipakinatin da, tuloy mo ida nga may kan, iti kinasirip, tuloy mo ida, nga tarabayan, tuloy mo ida, nga ipasabit, iti kasapsapulan da. Kang runaan na wapo, ti pamati daken ka. Kan kanayon ka di, ngay paayong mo da kita nga pamati da, patigkerem. Ket palagi pa mo ida wapo. Palagapan na kami nga, amin Lord. Tapno kan kanayon mi nga malagip, nagiti pagrebegan ni ken ka. Yes, Lord, agyaman kami kan ka. Basta pa, Lord, iti serbisyo mi, into nabigat wapo, dawatag kan ka. Masika wapo, Diyos, iti mga ipakaawat, kadagit tunggal kamkamang iti TFI, dito yung inipan wapo. Ipaglagip mo, kadakwada, Lord, iti ba nagamaawatan da. Tapno tigas ta wapo, Diyos, nagkatendar da iti Sunday service, Lord. Lamin o Apo Diyos, magyaman kami gan ka. Kat patapadaan na kami nga i-bless, Apo. Yan anak mo. Nagiti adda dito, ikan kastamat kan kadagiti nagbuybuyaw, Apo. Yes, Lord, thank you, Apo. Thank you. Kahit nagituyan ti kararag mi, tinapatiganagan ti Ama, pinyanak, ti Espiritu Santo. Amen. Ti parabor ni Apo tayo nga Hesus Kristo, ken ti ayat ti Diyos, ken ti panakikadkado ti Espiritu Santo, at ako makada kayo amin. Kuna tayo ti Amen. Amen. Yan, inaanyayahan ko po si Brother James Ler para po mo sa ating closing prayer. Closing remarks pala, sorry. Tapos na po ang ating closing prayer.
mga minamahal na kapatid sa Panginoong, habang tayo po ay dumarating sa pagtatapos ng ating online devotion ngayong gabi, taos puso tayong nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang presensya na ating nadama at mensaheng kanyang pinaabot sa ating muli nating nasaksihan na ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihang pagpatuloy na nagbibigay lakas sa nanghihina at pag-asa sa nawalan ng pag-asa at malinaw na direksyon sa ating paglalakbay bilang mga lingkod ng Panginoon. Lubos din po tayong nagpapasalamat sa ating messenger, Pastor, si Pastor Gary Aburita, sa kanyang tapat na pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ginamit po siya ng Panginoon upang pag-aalahanan, palakasin at hikayatin ang bawat isa sa ating dalangin. Dalangin po natin na ang mensaheng ating nakapakinggan ay hindi lamang manatili sa ating isipan, kundi higit sa lahat ay maitanim sa ating mga puso at makita sa ating mga gawa sa araw-araw. Kami rin po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatid na nakiisa sa naglaan ng oras upang makasama sa bawat gabi. Kasama sa gabing ito sa pamamagitan ng Zoom o Facebook Live. Ang inyong patuloy na pagkikibahagi at patunay na iyong pananabik sa presensya ng Diyos at ng inyong pagmamahal sa gawain ng kanyang kaharian. Habang tayo po ay magpapaalam, naway dalhin natin ang mensaheng ating natanggap at isabuhay ang ating pananampalataya hindi lamang tuwing tayo'y nagtitipon, kundi lalo sa ating mga tahanan, sa ating lugar ng trabaho at sa loob ng ating mga komunidad. Naway makita ng iba si Kristo sa ating mga salita, kilos at pamumuhay. Muling maraming salamat po sa inyong lahat. Naway patuloy tayong ingatan at gabayan, pagpalain ng Panginoon sa bawat hakbang ng ating buhay. Magandang gabi po sa ating lahat at sa Diyos ang lahat ng papuri, karangalan at kawalhatian. Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal kapatid sa Panginoon. Kaskas dit kararaga, daytoy sarita at kantaan. Jesus kaskas di kararaga, Jesus kaskas di kararaga, Jesus kaskas di kararaga.